Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-register online sa inyong mga SIM card. Ngayon guys, nandito na tayo sa mismong smart registration website. So ngayon, ilagay ko lang yung link nitong website sa description ng video ko or sa comment section para diretsyon nyo na i-click yung link para ma-redirect kayo dito sa mismong smart registration website. So ngayon dito, scroll nyo lang ito pababa. Yan, then makikita nyo dito guys yung start your registration here. Dito lagay nyo na yung cellphone number ninyo. Start na ng 9. So, lagay ko yung cellphone number ko. Ayan. Then, dito guys, dahil hindi pa masend yung OTP, kailangan nyo itong i-click yung box. Click nyo yung box. Ayan. Then, pagka-click nyo ng box, may check na. Then, naka-color green na yung send OTP. Click nyo yung send OTP. Ayan guys, nag-send na yan ng OTP. Ngayon, hintayin natin yung OTP code. Ayan, nag-send na ng OTP code 869631. 869. Then, ayan guys, success. Click OK. Ito guys, sobrang bagal ng system ni Smart ngayon dahil siguro sabay-sabay ang mga tao nag-register ngayon. Kung kayo ay nagpa-register, habaan nyo yung pasensya nyo dito sa pagpa-register dahil medyo mabagal talaga yung loading nitong system. So, nandito na tayo sa type of registration. Dito, click nyo lang ito para mamili tayo ng klaseng registration. Ayan, so dito guys, pag once naman kakabili nyo pa lang niyang SIM na yan, so deactivated pa yan, so ito yung pipiliin ninyo. But then kung yan is existing or old na, ginagamit nyo na ng matagal, or ginagamit nyo na ngayon, ayan, so ang piliin nyo is itong I'm registering my old SIM. And then para naman sa mga minor na may mga bagong biling SIM card para sa kanila, so pag i-register nyo yan, is ito yung pipiliin ninyo. And then, para naman sa mga ginagamit na ng mga minor dati pa, so ito yung pipiliin ninyo. Dahil pag once na minor, yung mag-register online is hindi pwede. So, under parents or guardians yung mag-register online. Ngayon, dahil ang i-register ko ngayon is yung old SIM ko, so ito yung pipiliin ko. Ayan, then scroll natin pababa, dandahan lang dahil mabagal yung system. Ngayon, dito sa nationality, so kung kayo ay foreigner, kung anong lahi ninyo, so piliin nyo na lang dito sa may binilugan ko. Yan, click nyo yan and then mamili kayo dyan ng mapagpipilian na applicable sa inyo. Then next is ID card. So mamili tayo ng mga ID na meron tayo. So click natin dito. Ayan, so ito yung mga acceptable IDs na tinatanggap ni Smart. So kung wala dito yung IDs ninyo, so of course hindi yan pwede. So kung kayo ay wala pang ID, pwede kayong kumuha ng NBI. So merong NBI dito. Ayan, so acceptable IDs yan. At saka meron ding police clearance dito. Ayan. So yan, pwede nyo na yan makuha agad pag mag-process kayo ngayon, para makapag-register na kayo sa inyong SIM card ngayon. So, dito dahil ang meron ako is driver's license, so yan yung pipiliin ko. Click ko lang yan. And then, scroll ulit natin pababa. Ayan, nalagay na natin yung driver's license. Ngayon naman, ID card verification. So, picture tayo dito ng ID natin. So, take note kung anong ID card yung pinili ninyo, nakalagay driver's license. So, driver's license yung pipicturan nyo dito. Ngayon, click natin yung take a photo. Then, allow nyo lang guys. Then, click submit.
Then guys, blurred daw, kaya picturean natin ulit. So, hindi pwede yung blurred. So, dapat dito yung mga details is readable. Ngayon, click submit. Then, dito naman, scan face. Click nyo itong scan face guys, para ma-scan yung mukha ninyo. Next is ID card number. Diyan sa ID card number guys, ilagay nyo yung driver's license number ninyo. Then, next is first name, kung anong pangalan ninyo. Middle name, kung ano yung middle name ninyo. Next is, kung wala kayong middle name, so lagyan nyo ng check yung box. Click nyo yung may box. Then, sa last name naman, lagyan nyo yung apelyido ninyo. Next is birthday. So, una, dito sa month, click nyo lang yan. Then, date, then year. Next is sex, kung anong gender nyo. So, click nyo lang yung please select. Then, pili kayo kung male or female kayo. Then, dito naman sa address information, ito ang mga dapat nyong pipilapan, house or lot number, street ninyo, village or subdivision, unit or floor, at saka yung building. Dito guys, sa province, dahil may mga asterisk na tong province, city or municipality, barangay, zip code, so ito ay kailangan may fill up. Ayan, so may asterisk na naka-color red. Ibig sabihin, hindi pwedeng naka-blank lang yan or hindi nyo lagyan. So, dapat may nakalagay dyan dahil may nakalagay na asterisk na color red. So, ibig sabihin, required yang pipil upan. So, dito sa zip code, kung hindi nyo alam yung zip code ninyo, punta lang kayo sa Google search ng cellphone ninyo. Open natin. And dito guys, andito na tayo sa Google search. Click nyo lang yan. Then sa search, click nyo yan. Search nyo lang yung halimbawa taga Taytay Rizal kayo. So search nyo Taytay Rizal zip code. Ayan, then makikita nyo na agad yung number dito or zip code. Yan na yung zip code ng Taytay Rizal. So balik na tayo doon. Next is alternate contact number. So, lagay nyo lang yung isa pang contact number nyo dyan. Then, kung wala naman kayong landline, so, contact number nyo na lang yung ilagay nyo dyan. Then, next is your email address. Lagay nyo yung updated na email address ninyo dyan. After nyo malagay yung email address ninyo, click nyo na yung next. Dito naman sa summary, so, double check nyo yung information kung tama. Then, sa may mga box, dalawang box na yan, click nyo lang yung box. Then, pag may check na, ayan, so pag may check na, click nyo na yung next. Ayan guys, you have successfully registered your SIM. So, successful na yung pagpa-register natin. And then, makakatanggap tayo ng text galing kay Smart. And then, may control number doon. This will serve as our certificate of registration. Then ngayon, dahil successful na tayo, pwede na tayong makapag-register pa ng ibang Smart or token index number, kahit ilan pa yan, basta iparegister natin yan. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-registered online sa inyong Smart or token index SIM card. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!